Pinalagan ng AFP mga kababayan ang sinabi ni VP Sara na hindi daw stable ang sitwasyon ng ating bansa. Na under the Bangag administration mga kababayan, etong kanyang pamumuno ay hindi stable ayon sa AFP mga kababayan, ayon sa AFP. Mga ingay politika lang iyan. Ang mga statement na iyan mga kababayan ay para lang daw mga alingas-ngas sa radyo. Na ang tanging layunin lang daw mga kababayan ay mag-ingay dahil mayroon silang mga intensyon ng pampolitikal mga kababayan. Maingay ba si VP Sara? Yan ang pinupunto mo, Miss Padilla? Padilla pala ito, no? May nunal din sa mukha mga kababayan, kagaya ng isa. Yung nasipa, yung right hand ni Torre mga kababayan. O ngayon mga kababayan, sinabihang maingay daw si VP Sara. Political noise daw mga kababayan, parang alingas-ngas sa radyo na walang ibang intensyon kundi manggulo. Panoorin niyo po. Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Uy, Diyos ko Lord. Kung tapat kayo sa Pilipino AFP, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Hindi namin sinasabing mag-aklas kayo ha. Dahil ba, inciting to sedition kami. Pero AFP, kayo ang dapat nagtatanggol sa amin. Bakit nangyayari ang mga ganitong klaseng bagay sa ating bansa? Karimari-marim! To Lord, kaliwat ka ng nakawan. The worst na ating nakita mga kababayan since Marcos Sr. Kung pinagtatanggol nyo talaga ang taong bayan, bakit nangyayari ito? Taong bayan ang talo dito eh. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Unstable na mga kababayan dahil unstable ang ulo. Si Ngagva. Very, very unstable. Ma'am. No. Pumalagang AFP. Sige, palag lang kayo. Actually mga kababayan, ang pumalag lang dito sa AFP. Ito lang ang mga head nila na nakikinabang mga kababayan under Marcos administration. Pero tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung nakaraang eleksyon mga kababayan. Karamihan sa men in uniform, local absentee voter mga kababayan, Duterte. Loyal sa mga Duterte. Etong mga ulo lang naman mga kababayan eh. Ang maka-Marcos lang. Ewan na natin. Siguro maraming benefits. Government benefits. Iklaro natin ha. Marami naman talaga. Banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo. Sino na namang ang mga sumagot mga kababayan, the usual na Hey, hala. May counterpart pala yung may langaw sa mukha mga kababayan na nasipa na. Yung ni Torre. Ayun sa AFP mga kababayan, may langaw din mga kababayan sa may bibig. Scholar. May hirit pa rin ang armed forces dito. Bakit mahilig sila sa may nunal mga kababayan? Kamukha rin nung alalay ni Torre mga kababayan. Created distractions are like static on. Para lang dang noise mga kababayan, yung parang sinasabi ni VP Sara. Uy, Diyos ko Lord. Hoy, AFP. Meron kaming tanong sa inyo. Ano yung sabi ni VP Inday na alam nyo na ginamit ang AFP mga kababayan? ISAF! Ginamit ni Lisa Araneta Marcos doon sa kanyang di umano'y mission doon sa Turkey mga kababayan. Sino bang commander-in-chief ninyo? Sabi ni VP Sara ha, kasuhan nila si Sara mga kababayan kung nagsisinungaling si Sara. Alam daw yan ng AFP pero wala lang nagtatouch mga kababayan. Walang kumakalkal sa kaso. Andun lang, naka-archive. Na radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Kung ano-anong pinagsasabi ninyo mga kababayan, no? Anong pangalan na Nakalimutan natin mga kababayan simula nung nasipa sa pwesto. Is locked on our mission, and that is to protect the people and security. Diyos ko Lord. Tanong namin, naprotektahan ba ang people ngayon? Ninakawan ni Rab mga kababayan para tayong na-hold up ng mga buhaya. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Etong AFP mga kababayan, kapag later on, hindi man ngayon pero in the future, mapapatunayang talagang totoong bangag si BBM na gumagamit bumabatak. Ipamukha talaga namin sa inyo kung sino, hindi yung buong AFP ha, kung sino lang yung nakaupo ngayon dyan mga kababayan. Dapat managot kayo. Bakit hinahayaan mong
pamunuan tayo ng isang ngagba. Itaga nyo yan sa bato. Ipapamukha talaga namin sa inyo. Magdasal lang kayo na hindi talaga adictus benedictus itong si BBM dahil walang maitatago mga kababayan Lalong-lalo na si VP Sara ang pagiging presidente. Mabubulat-lat talaga yan mga kababayan. Ang katotohanan. Kikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas and we remain to be a professional organization. Anong masasabi nyo, AFP, dito sa gobyerno na mismo, kumakanlong sa mga kalaban ninyo, yung mga NPA mga kababayan? Hindi ba ito insulto sa inyo? Wala ba kayong boses din na i-call out na etong gobyerno mismo mga kababayan, siyang bumubuhay dito sa mga makakaliwa sa pamamagitan nitong legal funds mga kababayan ng mga party list na open secret mga kababayan na mayroong kaugnayan dito sa mga armadong grupo na kalaban ng AFP. O yan na lang. Anong masasabi nyo dyan? Namamayagpag mga kababayan itong mga legal funds sa mga makakaliwa dito sa gobyerno ngayon. Just go. So we are one. As we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng Ay nako, kawawa itong mga PNP at AFP ngayon mga kababayan, no? Dahil sunod-sunuran talaga sila mga kababayan kung matino ang leader o gunggong ang leader mga kababayan, wala silang choice. Tapos ito ring gunggong na leader mga kababayan, hindi natin sinasabi si BBM kung sino mang gunggong ang maiupo dyan, mga gunggong din ang ilalagay niya mga kababayan, mga leader, mga opisyal dyan sa AFP at PNP. God save the Philippines. Hindi natin sinasabi si BBM ang gunggong. Kayo na lang mag-isip. AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan and the AFP is intact, professional. Huwag kayong mag-alala. Hoy, huwag kayong mag-alala. Hindi papayagan yan ni VP Sara dahil madadamay ang buong bansa mga kababayan kung mayroong kudita. Anyway, 2 taon naman lang. 2 years mga kababayan. Basta less than 3. Kayang makapag-antay ng Pilipino. Pero babantayan. Tumulong ka na lang. Tumulong na lang kayo AFP na hindi na kayo magamit sa kabalbalan. At pumalag kayo kung kailangan pumalag, magsalita kung magsalita. Lalong-lalo na yung inaapakan na ang inyong dignidad kalaban nyo. Ang dami nang namatay sa inyo. Tapos, etong mga NPA mga kababayan, parang nabubuhay ngayon sa panahon ni Bangag mga kababayan. Lord. Totoo yan. Muli silang namayagpag. And discipline. Disinformation lamang po ito, And ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga... Huwag kayong mag-alala. Hindi kami mananawagan ng kudita. Taantay kami ng 2028. Pero aasahan namin kayo kapag lalampas ng 2028, hindi yan bababa si BBM. Panindigan nyo ang sinabi nyo na kayo ang tagapagtanggol ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Bayan. Kasabay nito, naglabas ng manifesto of support sa Marcos Jr. Administration ang Ay, Association nako, of Lord. Generals. Ayan na naman. Yung mga bogus-bogus na manifesto mga kababayan. Yung manifesto talaga yung kusang loob dapat sana mga kababayan. Hindi yung pinipilit. Ilang beses na yan mga kababayan, manifeste. Yung support nila kay Romualdez, manifesto din mga kababayan. Support kay Torre, manifesto. Support kay Ngagba, manifesto. Huwag na kayo maglukuhan. And flag officers, suportado. Mag-survey kayo. Tingnan nyo, di ba bagsak yan si BBM sa rating sa AFP mga kababayan. Ang mga nakikinabang lang naman dyan mga kababayan, ang idol na idol si Ngagba. Ang anti-corruption drive ni PBBM. Wow, Diyos ko Lord. Anti-corruption drive. Uy, tamaan kayo ng kidlat. Sa harap ng Diyos ko flood Lord. control scandal. Yung mga retirado... Sino ka? Nasabi Retired. na Sige, anong sinasabi mo? lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution. Yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO. Hindi sinusuportahan, pero hindi ibig sabihin na sinusuportahan din nila sa BBM. Sinasabi natin mga kababayan, kung tayo lang, magbantay na lang tayo. Huwag nang kudita-kudita, people power mga kababayan, huwag na. 2 taon na lang man yan si BBM. Magulo, madugo, at magsasuffer ang Pilipinas sa mga kababayan.
Anyway, ngayon mga kababayan, andyan naman. Naalis na si Tambaluslos. Napahiya na sila mga kababayan. Marami nang nagbabantay. Bantayan na lang natin ito hanggang sa 2028. At kung sa 2028, hindi pa rin yan bababa sa pwesto. Gaya ng sinasabi ng ilan na perpetuation of power. Diyan na tayo kakalampag. Is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, Oo, ito na mga kababayan, no? Pati si Kiko Barsaga, sinipa mga kababayan bilang reservist dahil doon sa kanyang ginawa na pagbatikos sa mga kurakot ni Romualdez. Grabing kabangag, 4th District Representative Kiko Barsaga, nalalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang Sige, i-delist nyo. Anyway, kongresista pa rin siya. Na isa ring Army Reservist. Kung sino pa mga kababayan ang nagsalita laban sa mga kurakot, no? Ay nako, sino bang nagpasibak nito mga kababayan bilang reservist? Itanong natin, anong nagawa mo laban dito sa mga kurakot? Nagsalita ka rin ba o nagbulag-bulagan ka? Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Agad din pinawi ni Defense Chief Gibo Teodoro ang umano'y banta laban sa administrasyon. Giyit ni Teodoro, walang planong pag-aaklas sa hanay ng AFP sa kabila ng mga corruption scandal na hinaharap ngayon ng bansa. Nagbitiw man sa Kongreso ay hindi pa rin ligtas si Saldico. Etong dalawa mga kababayan, etong dalawa. Ang importante, etong dalawang hudas mga kababayan, nawala na sa pwesto. Ang aim na lang natin dito kung paano mabawi itong perang kinamal ng dalawang ito mga kababayan at kanilang grupo. Paano mabawi? Thank you na lang ba? Hahayaan na lang dating mga kababayang tumakas itong dalawang ito. Kahit pa'y makulong silang dalawang mga kababayan habang buhay, maibabalik pa ba ang perang School Lord? Kailangan pa rin daw niyang humarap sa investigasyon ng Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Busog na mga kababayan kaya umalis si School Lord. Representative Zaldico at Ang former tataba. House Speaker Martin Romualdez para lumitaw sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon yan mismo sa chairperson nitong si Senate Diyos ko. President Pro Tempore Ito rin mga Philo tuta. Lacson. At dahil out of the country si Ko, sakaling hindi siya sumipot, mag-i-issue sila ng Bakit kasi hindi kinasuhan na mga kababayan? sabina at show cause order sa dating kongresista. Kapag hindi satisfactory ang paliwanag, saka siya i-contempt at i-issuehan ng warrant of arrest. Nakaladkad si Ko sa Senate probe matapos madiskubring nasa likod Ang hudas Tapos ang nakakapagtaka ngayon mga kababayan, bakit itong Sunwest ni Zaldico mga kababayan, wala talaga. Wala sa balita mga kababayan. Hindi chinek ang mga ginawang mga infrastruktura, mga flood control, mga ghost project. Wala. Puro lang sila diskaya. Samantalang ang numero 1 kontraktor mga kababayan, Zaldico, wala man lang nagbalita. siya ng billions worth of insertions at tumanggap din ng kickback sa mga anomalya sa flood control. Para kay Romualdez, idadaan daw ang imbitasyon kay House Speaker Bogie D bilang pagrespeto sa interparliamentary courtesy. Diyos ko, hindi na yun wala nang interparliamentary courtesy dahil hindi na siya kongresista, nag-resign na nga. Tama rin si Romualdez sa mga akusado sa pagtanggap umano ng mga kickback. Inakusahan din siya ni Senator Cheese Sa pinga na yan. na anyay nasa likod ng sarsuela at di umano'y script para siraan ang mga senador na dawit din sa flood control. Duda tayo umalis na rin yan ng bansa mga kababayan, Romualdez. Kung umalis yan ng bansa mga kababayan, yung mga ari-arian, sequester na yan. Scandal. Wala pang official date ang susunod na pagdinig. Pero paglilinaw ni Lacson, kailangang silipin ang anumang mahahalagang ebidensyang makakalap nila. Masakit man daw na nakaladkad ang mga kapwa mambabatas, hindi raw pwedeng ihinto ang Senate probe dahil baka isipin ng iba na may Oo, wag ihinto. Hindi tayo sang-ayon mga kababayan na wag ihinto. Naihinto pala.
Dahil, wala baka mamatay lang mga kababayan yung issue na ito. Walang mapapanagot na politician. Mas mabuti ito mga kababayan, involved ang taong bayan. Mas okay ito sa Senado kahit pa si Lacson mga kababayan kumpara doon sa Kongreso. Dahil kung aasa lang tayo sa ICI mga kababayan ni Marcos hindi televised unang-una. Hindi pinapaalam sa publiko mga kababayan kung anong update. Eto, at least nakikita natin mga kababayan. Takpan siya. Nalalaman natin itong anong mga scheme ng mga buhaya. Ang inaasahan talaga natin mga kababayan, kailan ito pupunta itong usapan mga kababayan sa ano ang role ng mga kongresista talaga. Kung sino-sino ang mga kongresista, anong role nila dito sa insertion sa budget mga kababayan, kung paano ito nila ginawa, paano pinapalusot, paano inaaproba. Malaking sindikato ito mga kababayan, malaking sindikato ito. Hindi naman sapat para kay Senator Bato de la Rosa ang pagbibitiw ni Ko. Hinamon niya ang dating kahit pa tagtarin niya ng pinong-pino, ibalik ang pera. na umuwi na para harapin ang mga paratang. Kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody. Any particular investigating agency. Para kay De La Rosa. Tapos anong ganti nila ngayon mga kababayan? Si Trililing, pinafloat mga kababayan na maglalabas na daw sooner or later ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa at Bongo. Flight is an indication of guilt. Para sa agenda, Hannah T. Yung buisit, Bilyonaryo News Channel. Grabe, Ako bukol. Lord. Pareho din sila ni Tambaloslos mga bulol mga kababayan, Posible nang ituring na hugante si dating Ako Bicol Party List Representative Palagi na lang posible. Kasuhan nyo na. Bakit natatagalan sa kaso mga kababayan? Zaldi Co, oras na maglabas ng arrest warrant ang korte. Umuwi man daw o hindi ang dating kongresista, tiyak na hahabulin ang nakulimbat niyang yaman at pera. Yan. Hindi nyo nga tinatouch. Kayo mga media, mga hudas kayo. Puro kayo diskaya. Tingnan nyo ang Sunwest niyan mga kababayan. Mga ghost project. Ang agenda report ni Joash Malimban. Yung mga air asset mga kababayan, maraming eroplano, tsaka mga chopper. Lord. 3 choppers na pagmamayari umano ni resigned Ako Bicol Party List. Ang gaganda mga kababayan, ang gaganda. Daig pa ang chopper ng mga PNP, AFP mga kababayan, Zaldi Co ang sinubukang i-deregister ng mga kumpanyang konektado sa kongresista. Sige. Tinangkap ang ibenta mga kababayan para hindi ma-sequester. Yan ang Wag nyo, pigilan nyo yan. DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon daw sa report ng civil. Yan aeroplano, bilyon mga kababayan bilyon. Diyos ko Lord. Tumataginting na, magkano nga ba yun? 3 billion? 4 billion? Dalawan yan. Aviation Authority of the Philippines. Diyos ko saya. Kaya umano sinusubukang i-deregister ang naturang aircraft assets ay para maibenta ang mga ito. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili. Maibibili ng gustong bumili. Affidavit na yan. Hindi pala. Anong tawag doon? Exhibit. Exhibit A, Exhibit B. Affidavit. Naalala tuloy natin yung affidavit na mga kababayan daw. Tinanggi ng abogadong 24/7 notaryo. Kung hindi register sa Pilipinas, ang maganda, napigilan natin yung pag-register. Harangan nyo yan. At may standing order na ang CAAP, lahat ng air assets na in-identify natin, Sequester na yan. hindi pwedeng i-register. Kabilang sa 4.7 billion pesos worth of aircraft assets ni Co. 4.7 billion mga kababayan. 4.7 billion. Ilang maleta yun? Pero yung 46 na maleta mga kababayan, 2 billion na yun. So times 2, around 92 mga kababayan na maleta. Ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng $36 million at dalawang Augusta Westland Plus tax pa yan, ha? PW1398 na $16 million each. Uy, Diyos ko Lord. So tatlong eroplano mga kababayan. Din sa Anti-Money Laundering Council ang request ng DPWH na i-freeze ang assets na ito. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla, ito rin siyang uuwi pa voluntarily si Co at posible raw na itaas sa fugitive ang status nito oras na mag-issue ng arrest warrant ng korte. Isa si Co sa top beneficiaries umano ng flood control anomalies at budget insert. May naiwan pa yung mga yung lahat ng ari-arian yan mga kababayan, sequester na. Umuwi man o hindi, hahabulin daw ng gobyerno ang assets ni Co. Ngayon na nag-file ng ICI sa Ombudsman. I-freeze ang pera sa bangko. Pati kay Tambaloslos mga kababayan, wala talagang
Walang news sa media mga kababayan tungkol sa kanyang kabalastugan. Walang nangahas na magkumalkal mga kababayan. Real property, air assets, potential sea assets, land assets, mga sasakyan. Lahat yun kailangan habulin. Samantala, opisyal nang nanumpa ang mga bagong talagang undersecretary ng DPWH. Sina Aray Perez bilang bagong USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Arthur Bisnar bilang USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr. bilang USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III bilang USEC sa Office of the Secretary. Hoy, Vince Dison. Sana no, paano na yung mga trabaho sa DPWH mga kababayan? Na-stop na ba? Dito na lang sila, mga kababayan, nag-o-audit sa mga kurakutan. Hindi pwedeng hatiin ni Dison ang kanyang katawan mga kababayan. Yung kabila, yung regular na trabaho ng Secretary ng DPWH, yung isang katawan, dito hahanap ng kurakutan mga kababayan. Sana mayroon kang isang tauhan na magpo-focus. O bahala, pwede dalawa kayo, co-secretary. DPWH. Ikaw tagahabol ng corruption tapos yung isa continue ang usual na trabaho ng DPWH mga kababayan dahil napapabayaan din. Importante ito infrastruktura mga kababayan dahil full long term ito Ngayon na-stop lang ng isang taon mga kababayan. Delikado. Para yung domino effect. Samuel Torgano bilang USEC for Legal Services. Sila ang tinaguriang clean-up crew ni Secretary Dizon. Bagong Pilipinas pa rin mga kababayan. Diyos ko Lord, alisin nyo na yung bagong Pilipinas. Bagoong Pilipinas. Sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionaire News Channel. Ayan na lang. Maliliit lang yun. Bakit biglang napasok itong panot na to mga kababayan? Pa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. Ang biggest referendum is yung local absentee voting. Duterte, men in uniform. Isa din ito mga kababayan. May issue din ito sa pagiging Maltese passport holder. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Aminado si Teodoro na may sumusulsol sa ibang mga miyembro ng AFP pero malabo raw nila itong patulan. Pero totoo mga kababayan bantayan na lang natin, mag-ingay tayo mga kababayan. Bantayan natin pero delikado kung ay wag na magkudita. 2 years naman lang yan, bantayan na lang natin, mag-ingay. Anyway, identified na mga kababayan kung ano ang modus nila. Dahil pangit rin mga kababayan At hindi rin tatanggapin ni VP Sara Duterte mga kababayan na iluluklok siya dyan tapos sa pamamagitan ng kudita. Sinabi na rin yan ni Tatay Digong, kung magkudita kayo, lubos-lubosin nyo na. Kayo na. Mamili kayo dyan sa military kung sino ang inyong ilagay dyan. Huwag politician. Reform the country once and for all. Yan ang sabi ni Tatay Digong mga kababayan. Dahil kung ilalagay si Sara dyan, 6 na taon nilang ingangak-ngak niyan mga kababayan kay Sara na gaya kay Gloria na mang-aagaw, ganyan. Although, maroon mga kababayan support si Sara sa mga tao, pero etong mga medyang, itong mga bulok mga kababayan, walang ibang gawain kagaya na confidential fund. Uulit-ulitin nila yan mga kababayan. Git niya, hindi militar ang sagot sa maraming bagay. Ang retired uniform personnel may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ibang usapan yun, hindi mangyayari yun. It remains supportive of the Constitution. Hoy, ikaw! Palagan mo nga yung legal funds, Gibo, na sumisip-sip ng pera para doon sa, alam naman natin saan papunta yung pera na nakukuha ng mga legal funds. Palagan mo yan. Namamayagpag na yun At hindi man na kayo pumalag. Itong pagkakatalaga ng Gabriela Party List na naman kayo mga kababayan. Kung elected na naman, isa na namang legal front mga kababayan base doon sa sabi ni Joma. Si Joma ang nagdagdag sa kanila Anong sa inyo yan? Every year, humahakot dyan ng bilyon. Magkano nga ba? More or less 100 million mga kababayan bawat kongresista. Naturally, and the chain of command is very important, no? And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences
with Ilipat natin ito mga kababayan dahil nakakasilaw na ang kapanutan mga kababayan. Na galit sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Yan naman ang sagot ni Senador Bato de la Rosa tungkol sa mga makintab din. May banta ba ngayon laban sa Marcos Jr. administration? Ayon sa dating PNP chief, kailangan ng masolusyonan ang katiwalian bago ito lumala. Nakakatawa, no? Tapos si BBM, mga kababayan, ito ngayon ang battle cry. Sa kanya, siya rin ang may kagagawa niyan, mga kababayan, in the first place. Tapos ngayon, ako ang superhero. Ako ang nasa frontline sa paglaban sa kurakutan. Ang sarap batukan mga kababayan, pero hindi pwede dahil presidente. Any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something big, it will constitute a... Wala talagang buhok sa Bato mga kababayan, no? Inaahit ba ito mga kababayan o talagang ganyan nakakintab talaga? Parang Mr. Clean na talaga si Bato, no? Kahit mga balahibong pusa mga kababayan, wala talaga, Di ba? Kung hindi yan ma-address, kakaproblema tayo dyan. Malacanang pumalag sa mga banat ni Senador Chis Escudero kay Leyte Representative Mark. Tingnan nyo mga kababayan. Pinagtanggol ng Malacanang ang kanyang pinsan na sinabihang kurakot. Akala ba natin na talagang malala na korupsyon sa sa Pilipinas? Tapos, yan na nga ang pinsan ninyo, ang sinabing numero 1 kurakot. Pumalag. Ayaw nyo, siya ang number 1? Baka si BBM ang number 1 kung gusto nyo. Team Romualdez. Baka lang tatalungan lang yan. Ang kulot mga kababayan, ng kolesterol. Ito na bida ngayon. AFP. Hindi kayo pumalag dito. Ang bida ngayon mga kababayan, sina Tinio, Lord, yung sina Percival mga kababayan. Daring pag-usapan ngayong araw ang 2026 proposed budget ng Office of the Vice President, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito sumasalang sa plenaryo. Kaya habang ongoing ang plenary debates ay nagsagawa na rin ng mga press conference ang iilang mga kongresista ngayong araw. Kaugnay pa rin ito sa proposed 2026 national budget. Ang panawagan ni ACT hindi manalo-nalo ng mga kababayan senador tapos kongresista. Portales Representative Antonio T. Ang dating nasa kalye ngayon mga kababayan, nakabarong na. Accountability, lalo na mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nakakapagtaka dito sa mga animal na ito mga kababayan, tikim ang bibig pagdating kay Tambaluslos. Kaugnay ito sa issue ng unprogrammed. Wala talaga silang nakikitang masama kay Tambaluslos mga kababayan na napakalinis, walang bahid ng kuraputan. Ay, naku Lord. Na ilang beses din na pag-usapan sa plenaryo na ayon kay Tinio ay inabuso ng kasalukuyan. Tony Tinio. Tony as in T, initial, then Tinio. Titinio. Yung administrasyon. Anya, nasa 3,700 na infrastructure projects ang inaprubahan ni PBBM mula 2023 hanggang 2024. O kayo dyan mga makakaliwa, meron ba kayo na ipatay ng isang poste? Na nagkakahalaga 214.4 billion pesos. Akala na kung sino, Programmed appropriations, lump sum amounts lang po yan. Nawala ang ingay nito mga kababayan. Ang ingay nito sa nung hindi pa ito naging kongresista, andun pa sa kalsada, ang daming sinasabi. Ngayon mga kababayan, parang tamimi. Lump sum. No, ibig sabihin, ni-interview pa rin. Kahit talagang walang laman ang pinagsasabi mga kababayan. Itemized or line-by-line breakdown kung saan gagamitin ito. No? Good Lord. Basta aprubahan lang yung amount, tapos kailan magkakaroon ng breakdown during the budget. Paano kung si Renato Babalo Reyes ang magiging kongresista mga kababayan? Execution stage. Executive ang magpupuno. Shut up! Forward natin mga kababayan, naiinis tayo dito sa mga makakaliwa. Sa datos ng DBM, nakatanggap ng 61.4 billion pesos in unprogrammed appropriations ang DPWH noong 2023. 153 billion pesos naman ang natanggap nito noong taong 2024. At ang nakatanggap naman daw ng malaking porsyento ng mga nasabing budget, Region 3, Region 4B, Region 5 at Region 7. Bicol. Na hotspot din ng mga maanumalyang flood control project. Good Lord. Kaya ang well, di pa tapos ang animal na to? Umalis ka nga sa paningin namin, animal ka. Ito mga makakaliwa mga kababayan, no? Oo.
Oh, Diyos ko, Lord. Ay, puno ng buhaya talaga mga kababayan, no? Ang Kongreso, no? Oh, isa pa yung matabang yan, oh. Anak ni Recto, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Mr. Vat. Sino pa tong mga... Ay, nako. Oh. Ito kalaban ni Marcoleta. No comment. Oh. Sa pamamagitan. Ay, nako. Wala na bang ibang mga... Ay, nako. Tapusin na natin ito, mga kababayan. Wala na tayong nakikitang maganda, oh. Puro... Kung hindi mga makakaliwa, mga jablo sa paningin. O ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga kabaluktutan na nangyayari sa ating bayan? Post your comments below.